Mapagpalang araw, kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Lacson Street. Ito. Lacson po ito. Nagigilugan lang tayo. Ayan o. Ayan. Lacson Street yan. Ito na yung kasama natin. Yan. Yan. Kaway, Tison. O, nanay. O. Kaway. Ayan, ayan ah. Meron tayong kasama ngayon dito. Ayan, nakita nyo naman siguro, no? Ayan. Pipicture muna ako para mamaya baka umalis sila eh. Ang ating pong papaksayin ay tungkol sa pag-ibig. Ngayon po, February. Ang February po tinatawag nilang buwan ng pagmamahal. Pagmamahal na lalaki at pagmamahal ng babae. Pagmamahal ng tatay, pagmamahal ng nanay, o pagmamahal ng mga anak. Yan po yung tinatawag nilang, pero ang pinaka-sineselebrate nila yung magsingirog. Halimbawa, may nililigawan yung lalaki, nagbibigay ng bulaklak. Yung asawa lalaki naman, ganun din, nagbibigay ng bulaklak sa kanyang asawa. Valentine's Day. Ayan, sabi ni nanay, Valentine's Day po. Nagbabatiya sila ng Happy Valentine, my darling. Pero pag wala kang entregang pera, wala mo ng darling. Kasi wala kang perang entrega. No money, no honey. Ayan. No money, no honey. Ano pa? Paano wala na kaming honey? Yung iba, sabi nila, down muna. Alam nyo nang ibig sabihin yan. Pag yung babaeng asawa, sabi niya sa asawa niya, down muna. Pag wala kang dinown, walang down. Pera muna. Bago ano? Yan. Alam niyo na pag ibig sabihin ni nanay, ano? Bago honey. Bago daw ano, down muna. Money down muna. Kaya yung panahon ng pag-ibig na yan, naging controversial yan. Alam niyo po ba yung paano nangyari yung Valentine na yan? Noong panahon ng digmahan, hindi ko alam kung anong digmahan yun, ano? Pinagbabawal ng gobyerno na bawal magkasal. Dahil nasa sitwasyon silang digmahan. Ngayon si Father Valentino, hindi siya nakapagpigil, merong lalaki at babae, pilit sila nagpakasal. Kahit na nasa panahon sila ng krisis. So, ikinasal ng February 14 at ang gobyerno nagalit kay Valentine, kay Father Valentino. Kaya ganyan po nagkaroon ng Valentine date, Valentine month, February. O sa madaling salita, araw ng pag-ibig. Na. Meron pa mga Valentine's Day. Yan, Valentine's Day. Kaya nga ni nanay. Yan, kaya nakapula pala siya. Tignan nyo. Si nanay nakapula, di ba? Araw ng puso na yan. Hindi na niya uhubaran yan hanggang sa makatapos yung Valentine. Ilang araw na lang Isang linggo na lang. Yan. Pero sa Biblia, iba yung biblical teaching. Is about love. Pero bago tayo pupunta ron, tayo muna ay mananalangin upang ang Panginoon Diyos upang pumatnubay sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, siya magturo kung ano nararapat. Buksan ang puso at isip ng bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa unang Juan 4:19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yan palang pag-ibig ay nanggaling sa Diyos. Kaya kung tawagin yan, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya pala simbolo ng pag-ibig ang Diyos. Anong sabi ni Juan? Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin.
Sa kanya pala natin natutunan ang umibig. Ang problema, tingnan nyo po ito, bato-bato sa langit Tamaan, white magagalit. Nakadugtong kagad si nanay. Ang sabi ng iba, imbawa may lumapit sa'yo, may kasalanan. Patawarin mo na ako, kanya. Hindi. At sagot naman ng nagpapatawad, oo, pinatatawad na kita, pero kailangan hindi na tayo magkita pang muli. Kasi pag magkita tayong muli, yan. Yung pag-ibig nila, may halong pagbabanta. Pinatawad mo nga yung humihingi ng tawad, pagkatapos pinagbabantahan mo naman. Anong klaseng pag-ibig yan? Ang totoong umiibig, kailangan yung pag-ibig ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Unmerited. Ano kasi? Basta, yung pag-ibig niya walang katulad. Pag tinatawag ka ng Diyos, wala na siya sinasabing iba pa. Okay. Siya daw ang unang umibig ay yung kay Juan, ang Diyos. Ngayon, tignan natin yon dito sa 1:16. Sulat pa rin ni Juan. Ang nakalagay ay ganito. 1:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus. Upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay si Jesus. Bakit ibinigay si Jesus? Kasi nga po may kasalanan tayo sa Diyos. Lahat tayo nagkasala, kaya wala tayong pwedeng ituro. Hindi mo pwedeng ituro yung kapitbahay mo. Hindi mo pwedeng ituro yung nasa kaliwa, nasa kanan. Kasi nga lahat naman tayo nagkasala sa Diyos. Pero ang mga tao po, kung minsan nasabi nila, ayan, makasalanan yan. Nagtuturo makasalanan, pero ang kanyang turo, dapat ang turo mo ganito ayan, makasalanan yan. Yan ang turo. Tumuturo ka nun, tinuturo mo pa yung sarili mo. Pero yung iba, ayan, makasalanan yan. Para bang inuusgahan mo ang tao, samantalang ikaw din, kausga-usga ka. Kana katabihan. Pag tinukol ka ng bato, tukol ng tinapay. Sagara po, nanay. Si nanay. Diba? Tama po yun. Kanya lang, pag binato mo ng tinapay, alisin mo yung garapon. Wag may laman. Oo. Si nanay talaga. Lagyan mo ng palaman. Lagyan mo lang palaman para mas masarap. Napakasaya po ang Bible study namin dito, no? Si nanay pala, Hindi ba akong tama? may pagkakengkoy pala. Kengkay. Kaya, yung pag-ibig galing sa Diyos yan. Ngayon, tayo ngayon inuutusan na ano daw? Mahalin natin si Jesus. Tanggapin natin si Jesus. Ano pong layunin? Bakit kailangan sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus? Kasi po, ang gusto ng Diyos, lahat po tayo maligtas. Dahil lahat po tayo makasalanan. Dahil sa makasalanan po tayo, parurusahan tayo. Kailangan ng Panginoon Diyos. Isa sa puso mo talaga. Yan, tama yan. Tama po. O, tingnan natin yung Biblia. Ano sinasabi ni Apostol Pablo? Tama si nanay, basahin natin yung Biblia. Ito, unang Timoteo 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. 4, naihibig niya ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Yan. Maliligtas ka dahil yun ay gusto ng Diyos, hindi dahil gusto mong maligtas. Kung tayo lang ang gagawa ng kaligtasan natin, wala tayong magagawa. Tao tayo. Kaya yun ang gusto ng Diyos, lahat ng tao. Pero anong dapat natin gawin? Sabi nga ni nanay. Nanay, ano sinabi mo kanina? Isa puso. Yan.
Itago mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Basahin natin. Sa unang 1, ano nakalagay naman? 5:3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaho tumutupad ng kanyang hutos at hindi naman mahirap sundin ng kanyang mga hutos. Yung utos niya ngayon, isa sa puso mo. Tama si nanay. Yung puso, yan po ang pinaka-taguhan natin, tao. Kasi po, sa puso naghahari ang Panginoon. Kung anong ano ng Panginoong Diyos, kung ano oras ka kukunin, kung anong araw ka kukunin, siya ang nakakaalam. Ikaw hindi mo alam. Yan, napakaganda. Sabi ni nanay, ang Diyos ang nagpapasya kung kailan kanya kukunin. Tayong tao, hindi natin alam yon kung kailan tayo kukunin. Tama nga naman. Ang Diyos ang nagpapasya ng buhay ng tao kung kailan siya. Dahil siya nagbigay buhay sa atin Amen. Tama rin po yon. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Yan. Si nanay nakaka-relate pala sa aral ng Panginoong Diyos. Palagay ko, praktisado na ito Yan. Kaya yung salita ng Diyos, yun po yung magtuturo sa atin ng ating dapat gawin. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Kasi pag patay na tayo, wala na, patay na tayo. Yung nakabaw ka na sa ilalim ng lupa na 6 feet below, kung tawagin nila, wala ka na magagawa ron. Doon ka na sa kanya, sa taas, magpapakaligaya. Yan. Tama rin po yun. Kapag sumampalataya ka, sabi niya, hindi ka mapapahamak kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung tama sinabi ni nanay, doon ka na magpapakaligaya sa harap ng Diyos. Pero kung masama ang ano mo, sa impyerno ka bago. Pero, yun ang malupit. Sabi ni nanay, pag masama ang ano mo, yung ibig sabihin gawa mo, impyerno. Kabisado ni nanay ang impyerno. Ba, tama? Parating na kami dun Yan. Sabi ko nga, nakaka-relate si nanay bakit? Nakakasagot siya, sumasabay O yan, sinabi ni nanay, hindi ako Pag masama ang gawa, impyerno. Yan po yung tama. Bakit? Sa Biblia, yung masama, tingnan natin, na impyerno po sila. Ito, sa 25 ng Mateo 41, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kasi sa akin, mga sinumpa, pasa apoy kayo na pasa apoy na di namamatay na inianda sa dyablo at sa kanyang mga kamponyon. Tama si nanay, pupunta. Lahat nang hindi tumanggap kay Jesus. Limbawa, ganito para mas dali yung maunawa. Nasabi nila, lahat naman kami, lahat naman tao tumatanggap kay Jesus Okay, proven. Sakyan na natin yung gano'ng salita. Lahat Bakit meron pa mapupunta sa impyerno? Ang matatamang ugali. Ganun pa rin. Yung masamang ugali. Tama yun. Pag hindi na bago masama mong ugali, yan, sabi ni nanay, doon may impyerno ka talaga. Kaya nga may pangangaral, para ituwid tayo. Isahayos ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, bago man lang tayo tawagin ng kamatayan. Yan ang layunin ng pagtuturo. Kung ano ang gusto niya, sunod-sunuran ka lang sa kanya. Yan, napakaganda. Kung anong gusto ng Diyos, sunod-sunuran lang. Maganda yon. Mas maganda, sunod-sunuran ka na lang sa Diyos. At least, sinusundan mo Diyos. Kesa naman susundin mo si Satanas. Sa impyerno ka bago. Ayan, impyerno daw po. Kaya tayo bilang mga tao, ano lang ang gawin natin? Isuko na po ang buhay natin kay Jesus. Kasi po, si Jesus din ang magsasabi kung langit ka o impyerno ka. Pag hindi mo siya tinanggap, siya rin magsasabi, oy, impyerno ka. Kagaya ng binasa ko. Pero pag tinanggap mo si Jesus, ipinamuhay mo si Jesus din ang magsasabi, eto, sasabihin niya, sa 25, 31 ng Mateo, darating ang tao bilang hari
kasamang lahat ng kanyang anghel at lulok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipos sa harap niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33, ilalagay niya sa kanan ang kanyang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. 34, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, tupa, ali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manira sa karyang inihanda para sa inyo mula pa nilikahin ang sanlibot. Yung lahat ng magisunod-sunod rin kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Doon na kayo sa karyan ng aking ama sa langit. Kasi, sabi ni San Pedro, Opo, wala nana. ang pangalan mo sa baba ka pa. Hindi ka pa pwede sa langit. Ayan. Pag wala yung pangalan mo sa listahan, tama yun, meron talaga listahan. Oh. Aklat. Pag binuksan pareho yan, yan. Pag wala ka rito, nandito ka. Kung wala ka rito, nandito ka. Pagdating ng judgment day, ito sinasabi, ito binabasa ko na, ito na yun. Sasabihin ng Panginoon, doon ka na sa langit. Yung isa naman, doon ka na sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, ang lahat ng ginawa natin dito sa lupa ay pagsusulit po natin. Masama man at mabuti ang ating ginawa, habang tayo malakas, habang tayo nabubuhay, dito sa ibabaw ng mundo. Yun po nakalagay dito. Basahin ko ha. Mas maganda po, tinitignan natin yung kasulatan. Huwag mo siya ipagpamalit kay Satanas. Yan. Tama po yun. Mabuting gagawin ko sa Satanas. Ano sabi ni nanay? Huwag mong ipagpapalit kay Satanas. Kasi si Satanas daw. Ano si Satanas, nanay? Masamang yun. Kapulyan. Ayan, masama daw si Satanas. Kita nyo na? Kaya sabi ni nanay, huwag mong ipagpalit si Jesus kay Satanas. Tama nga naman. Kasi si Satanas masama. Sabi po sa unang 2 Corinto chapter 5 verse 10, sapagkat bawat isa ihaharap sa hukuman ni Kristo. Kaya si Kristo pa magsasabi kung langit ka, impyerno ka. Kasi yung hukuman sa langit, ang nakaupo, mismo si Jesus. O parang ganito. Parang ako, parang ganun ko. Oy, kayo. Yung nasa kanan, yung nasa kaliwa. Yung nasa kanan, ano sabi niya? Langit kayo. Oy, kayong mga nasa kaliwa. Doon kayo, sa apoy ng impyerno kasama si Satanas. Ganun po. Kaya sabi rito, ano sabi? Sapagkat bawat isa ihaharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, masama man o mabuti, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig nito. Yung buhay mo dito sa daigdig, pag hindi mo pa inayos yan, kaibigan, wala ka nang masisisi kundi ikaw mismo. Kung mapupunta ka sa impyerno, hindi mo pwedeng sisihin yung kapitbahay mo, hindi mo pwedeng sisihin yung nanay mo, hindi mo pwedeng sisihin yung kapatid mo, hindi mo pwedeng sisihin yung tatay mo. Bakit? Ikaw ang may gumawa niyan eh. Ikaw ang may gawa. Halimbawa, nabubuhay ka dito sa lupa, ang ginagawa mo, ito, halimbawa lang ha, droga. Alam mo naman na ang droga nakakawasak ng buhay yan. Pero dahil malakas ang kita sa droga, anong ginawa mo? Benta rito, benta doon, gamit dito, gamit dito. Nagwawasak ka na. Naninira ka na ng buhay para ka lang kumita ka. Nanay. Ang pamilya. Yan, sumisira ka ng pamilya, sabi ni nanay. Tama nga naman yun. Kaya pagdating ng araw, pag namatay ka, yun ang makikita mo ngayon sa telebisyon sa langit. Sabi ng Diyos, eto ka nung nabubuhay ka, nagtitinda ka ng droga, gumagamit ka ng droga, meron dumating sa'yo, may nangaral sa'yo, pero imbis na makinig ka sa nangangaral, imbis na sundin mo yung aral, anong ginawa mo?
nagpatuloy ka pa rin sa masama mong gawa. Ng bisyo. Sa bisyo. Yan. At diyan kayo nabot ng kamatayan. Oh. Ngayon, ang tanong, saan ka pupunta? Yun ang sinabi ni Jesus. Pasaapoy kayo ng apoy ng impyerno. Wala, yun ang nakalagay. Binabasa lang natin na sulat ng ating Panginoon eh. Wala naman, hindi ko naman sulat ito. Hindi rin sulat ng kung sino-sino. Sinabi mismo ng Panginoong Yesus. Pero yung sumunod, nung narinig mo ang pangangaral ng salita ng Diyos, tumigil ka. Oh, nag-iba ka ng pamumuhay, yung pamumuhay na matino. Yun sana. Pero yung namumuhay ka pa rin sa dati mong gawi, yung tungkol sa droga, sabi ko nga po. O, nagwawasak ka ng pamilya, sabi ni nanay, totoo yun. Isipin mo, matinong anak. Bigla mo may kahit magdroga. Ano sasabihin ng magulang niyan? Oh, kabait-bait ng anak ko. Nabarkada kay ganito. Pati anak matututo. Yun, pati anak. Kasi kung nakikita eh. Kasi hindi na po naitatago yan. Parang ano na yan, parang dati, itinatago pa yan. Ngayon hindi na tinatago eh. Lantaran na. Lantaran yan, sabi ni nanay, lantaran na. Wala na eh. Kasi nga po, wala kasing naghahano sa kanilang magulang. Meron naman magulang na inaano yung anak, pero talagang yung anak masyadong ano na. May mga magulang na konsentidor. Ayan. Natawa ako. Nagpanong sinasabi ko, tama? Opo. Pati Tama nga naman yan. Pati ko natatawa. Nasa kuya. Yung iba kusintidor kasi halimbawa, yung nanay walang pera. Yung adik niyang anak nagbibigay ng pera. Eh di ko kusintidor ang tawag doon. Kahit na nagwawasak ka ng buhay. Wala lang gulo. Oo. Ikaw nanay, kami. Masyado kang relate sa ano natin ah. Mukhang meron kang malawak ang ano mo dyan, ang kwento mo dyan ah. Tama nga naman, paro walang gulo. Happy together. Si nanay talaga na napapasaya ako. Ngayon ko lang nalaman, marami pala ano. Sa susunod, lagi ka nandito ah. Kasi pag kabilan niya, Tatawa, maiihi ka sa katatawa. naalala ko, yung napanood ko naman, iba naman. Hindi sa tawa, naihi sa takot. Si Eddie Garcia. Tsaka si Fernando, yung hindi pa, pagsalop, puno sa loob. Sabi ni Fernando, Fernando Paul Jr. nung kaharap si Eddie Garcia, kaya ako ng baril gano'n eh. Si Eddie Garcia, ang hawak, maleta, yung pera. At tapos ando si Paquito Diaz. At sabi kasi ni Eddie Garcia, dito ka. Pati Eddie Garcia talaga eh. Sabi ni Eddie Garcia, dito ka muna. Sabi niya kay Paquito, iilang ako. Eh biglang lumitaw si Fernando, nakaganon yung baril. Naiisa sa lawal si Eddie Garcia. si Eddie Garcia. Sabi ni Paquito, opo, sakala kong hihi ka. Tapos na. Maadot yung ihi sa pantalon. May hawak ba naman ng baril si Fernando pag hindi ka maihi eh. Natakot. Sabi ni Garcia, magre-retiro ka, itong dalawang maleta sa iyo na. Sabi ni Natakas pati Eddie Garcia oh. Sabi ni Fernando, kahit hindi mo ibigay sa akin yan, makukuha ko naman pagkatapos kitang patay. Kaya nahihi si Eddie Garcia. Ikaw ba naman, papatay ka na. Eh, bakit tayo napunta kay Eddie Garcia? Sinanay kasalanan yan. Sinigit niya yung mahihi kasi bigla ko naalala yung pelikula ni Fernando, yung pagpuno ng salop. Okay, balik tayo sa pag-ibig. Yan namatay dito sa Pilandon. Oo. Yan namatay si Eddie Garcia. May shooting sila nun. Tama, Channel 7.
Galing ni nanay, kabisado si Eddie Garcia. Kaya ako pa ba, lahat mga tinusubaybayan ko na. Kaya wala makakaligtas sa akin dyan. So, balik tayo sa pag-ibig, ha? Ang pag-ibig, dahil natuto tayo umibig, hindi dahil kung kani-kanino. Natuto tayo umibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tandaan po natin, ulitin ko, babasahin ko muli, babasahin ko muli, ito. Ang Biblia, akala nyo wala tayong ginagawa. Meron po ito, ang bagong tipan ng Gideon. Ayan ang Gideon, yung lampara. Pag nakakita kayo ng lampara, Gideon yan. Ito. Ang sabi rito, unang 1:4:9 o 19. Tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos pala ang unang umibig sa atin. Kaya pala, marunong tayong magmahal na gaya ng Diyos. Dahil tayo pala ay naturuan ng Diyos na umibig sa ating kapwa-tao. Ang tunay pong pag-ibig ay walang paghihimbot. Sinabi mo pinatawad na kita, pinatawad mo na talagang totoo. Ibig sabihin, ano man yung nagawang kasalanan sa iyo ng iyong kapwa-tao, wala na yung burado na yon. Nangyayari ngayon, kahit na pinatawad mo ng ilang taon, pag nagaway kayong muli binubuksan yun. Yan nag-ano si Eva at Adan. Ayan. Dahil sa kanila mag-ano, pero pilit sila nag-ano. Kaya sila, Nanay, ano yung ano? Sige nga, baka ma-relate natin. si Eva at si Adan, Oh, bawal sa kanila ang magbigan. ayun. Ngayon, nagsakit silang dalawa. Nasa kaiga sila sa may kawayan. Si malakas at mabuti naman yung sinasabi mong yun sa kawayan. Yung nabiyak yung kawayan, si malakas at si maganda. Kawayan. Oo, Silang dalawa. yan. Sakit silang dalawa. Kaya bawal yun. Yun. Okay. Kaya tayo umibig dahil sa natuto tayo magmahal sa Panginoon Diyos. Amen. Kaya kung mahal natin ang Diyos, ang sabi ni Juan sa unang 1:5-3, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad ng kanyang mga hutos. Alam nyo, kahit hindi po natin sabihin mahal natin ang Diyos, tuparin lang natin ang utos ng Diyos, tama na sa Diyos yun. Bakit po? Alam naman ng Diyos ang ginagawa mo eh. Nakikita niya lahat ang bawat kilos. Yan nakikita raw ang lahat ng kilos ng tao. Totoo yun. Ibay sa atin siya. Totoo yun. Mula sa langit, nakikita talaga tayo. Sabi nga ni Jesus, pati nga yung bilang ng buhok niyo, alam ng Diyos eh. Ito, kagaya nito, kalbo ako, no? Bago tabas ako kanina, nagtabas ako kanina. Pareho tayo, ako din, magtatagal. Pero yung mga buhok na tumutubo dito sa ulo ko, ang Diyos alam yan. Pero yung matalino, mabibilang mo ngayon ang buhok ko? Wala kang mabibilang. Pero ang Diyos alam yan, kung ilan yung tutubo. Ganon ang Diyos, katalino. God is all-knowing, kung tawagin. Purihin ang Panginoon. Kaya tandaan po natin, ang pag-ibig ay hindi po nag-iimbot. Pag pinatawad mo na. Wala nang inuhukay pang muli ang kasalanan. Kasi, ikaw na rin ang gumagawa ng kasalanan mo. Bakit pinatawad mo? Pagkatapos inuulit mo pang uli yung mga nangyari. Ikaw ngayon ang nagkakaroon ng problema at yung taong may kasalanan sa iyo na pinatawad mo, yun ay walang kasalanan na sa iyo. Kasi humingi na siya ng tawad sa iyo. Purihin ang Panginoon. Kaya tandaan niyo po, ngayon ay buwan ng pag-ibig. February. Sabi nga, love month. Tandaan niyo po, kung nagmamahal po kayo, mas mahalin niyo po ang Diyos. Kasi darating ang panahon po, harap po tayo sa Kanya sa langit upang magbigay sulit. Ang pag-ibig ay pagsunod sa Kanya. Hindi po pagsunod sa kapwa-tao, kundi pagsunod sa Diyos. Bakit? Diyos po yun eh. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin.
inaliw mo kami ng iyong Santong Espiritu dahil si Nanay po ang nagbigay ng kahaliwan. Salamat po. I-bless mo po sila. At ito kayong mga nakikinig ng video ito, nawa, meron po kayong natutunan. Like and share, then mag-share po kayo sa iba. Kayong mga na-share, pwede rin po kayong mag-share at mag-comment. Maraming salamat po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Lacson Street. Lacson Street. Dito sa Paraiso Extension. Ito po Paraiso, ito po Lacson Street, ano? Dito po the District 1 Tondo, Manila. Hanggang dito na lamang po. Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan habang inyong binabasa ay inyong pinanonood ang video ito. Salamat po. God bless us all. Bye-bye. Ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye.